Siya'y tahimik na naglakad sa lobby. Nakayuko, tinutulak ang kariton ng utility staff na parabang humihingi ng tawad sa ira lamang sa isang gusaling gawa sa salamin at ambisyon, kung saan ang mga milyong pisong kontrata ay pinipirmahan sa likod ng mga pader na hindi tinatabla ng tunog. May isang lalaki doon na walang nakapapansin, isang lalaking hindi nakikita sa isang mundo ng kaningningan. Ngunit siya, si Joey Reyes, ang gumawa ng imposible. Dahil ang munting batang kinatatakutan ng lahat sa gusali, ang anak na babae ng bilyonaryang si Eleanor Roxas ay hindi mahawakan. Ang batang iyon, si Isabela Roxas, na dating ngiti ng buong imperyo, ngayon ay nababalot na lang sa katahimikan. Walong yayan na ang dumating at umalis. Sumuko na ang mga therapist. Sumisigaw siya kapag binibigyan ng kabaitan, umiiyak kapag may humahawak sa kanya, at isinasara ang puso sa likod ng mga pader na hindi nakikita. Hanggang sa isang tila ordinaryong hapon, map si Joey sa sahig na marmol, malapit sa mga elevator nang makarinig siya ng mahinang hikbi sa likod ng isang haligi. Uminto siya, isinantabi ang map, at dahang lumapit. Pagkatapos, ay lumuhod siya, dahan, maingat, na parabang natatakot na makabasag ng isang bagay na marupok. Mula sa bulsa, ang kanyang damit. Kumuha siya ng isang maliit na bagay, isang bagay na mukhang ordinaryo, ngunit sa paanuman ay nagpatigil sa buong mundo sa loob ng ilang segundo. At pagkatapos, milagro, tumigil sa iyak ang bata. Walang sinuman sa kumpanya ang nakakaalam kung ano ang nangyari. Walang nakakaalam na ang lalaking nagtutulak ng kariton ng panlinis ay dati ring isang hangang ama, hanggang sa mawala ang lahat sa kanya. At si Eleanor Rosas, ang makapangyarihang babae, ay malapit ng masaksihan ang isang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kung naniniwala ka na ang maliliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magligtas ng isang buong mundo, pindutin ang subscribe para hindi mo makaligtaan ang susunod na bahagi ng kwento. Dahil, sabihin mo sa akin, ang isang taong nawalan na ng lahat, kaya ba niyang iligtas ang isang batang nawawala sa sarili? Sa tatlong tipalapag ng Roxas Global Dynamics sa puso ng Bonifacio Global City, sinasalamin ng mga dingding na salamin ng liwanag ng buong syudad sa ibaba. Sa katahimikang napakalalim, naririnig ni Eleanor Roxas ang tibok ng sarili niyang puso. Nakatayo siyang hindi gumagalaw. Ang mga matay nakatutok sa screen ng kanyang computer. Nandoon ang itasyam na psychological report tungkol sa kanyang anak na si Isabela. Pasyente ay lubos na tinatanggihan ang mga estranghero. Matinding sintomas ng TIS. Walang tugon sa cognitive behavioral therapy. Walang tugon sa play therapy. Inirerekomenda ang psychiatric intervention. Mungkahi, pananaliang ospitalisasyon. Dahang isinara ni Eleanor ang laptop. Hindi na naman. Sa irid na apartment isa, ang CEO ng isang peso bilyong bayot-etsyemper, isang babaeng namumuno sa 20 empleyado, nakikipag-negosasyon sa mga gobyerno at gumagawa ng mga desisyon na nakakaapekto sa milyong buhay, ay nakatayong walang magawa sa harap ng isang 7 taong gulang na bata. Mula ng araw na namatay si Ricardo Rosas, ang kanyang asawa, ang ama ng kanyang anak, ang haligi ng kanilang pamilya, sa isang plan crash 3 buwan na ang nakalipas, si Isabela ay naging anino na lang ng kanyang sarili. Ang mga matang iyon, 7 taong gulang pa lang, ay may taglay na kawalan na hindi kayang harapin ng karamihan sa mga matatanda. 3 buwan na ang nakalipas, si Isabela, ang liwanag ng opisina.
Tumatakbo siya papasok sa silid ng kanyang ina. May hawak na drawing na gawa sa Crayola. Mami, tingnan mo. Dinrawing ko tayong tatlo. Ikaw, si Daddy, at ako. Tumawa si Ricardo. Binuhat ang anak. At inikot. Ikot ito. Alam mo ba na ang mami mo ang pinakamatalinong babae sa buong mundo? Alam ko. Pumadikdik si Isabela. Pero si Daddy ang the best. Ang kanilang mga tawa ang pumupuno sa silid noon. Ngayon, ang ugong na lang ng aircon at ang malamig na amoy ng papel mula sa printer ang natitira. Ang mga frame na litrato ay nakahanay pa rin sa istante, ngunit ang buhay sa loob nito ay wala na. Pinuksan ni Eleanor ang espesyal na silid na idinisenyo para kay Isabela, puno ng mga laruan, sketchbook, maiinit na ilaw, at mga kamera sa bawat sulok. Sa malayong sulok, nakaupong nakabaluktot si Isabela, mahigpit na yakap ang isang lumang manika, ang huling regalo mula sa kanyang ama. Isabela, anak, lumuhod si Eleanor, pilit na pinapakalma ang boses. Ngayon, may nakikilala tayong bagong doktor. Mabait siya, magugos. Ang sigaw ay pumunit sa silid. Tayo ko ng mga doktor. Gusto ko si Daddy. Ang manika ay lumipad sa kabilang panig ng silid at tumama sa pinto. Natigilan si Eleanor. Nanginginig ang mga kamay. Isang babaeng kayang magpatakbo ng isang global emperor ay hindi alam kung paano yakapin ang sariling anak. Nagtayo ng padelang bata sa paligid niya at gaano man kapangyarihan si Eleanor Roxas, hindi niya mahanap ang pinto papasok. Sa loob ng 3 buwan, sinubukan niya ang lahat. Ang unang yaya, si Manang Martha, na may 20 taong karanasan, ay umalis pagkatapos ng 4 na araw ng i-lock siya ni Isabela sa balkonahe sa loob ng 3 oras. Ang pangalawa, si Lisa, isang espesyalista sa aalaga ng mga batang may special needs, ay umalis pagkatapos ng 6 na araw nang magising siyang may isang bungkos ng buhok niya ang ginupi. Mula sa 3 hanggang sa 8 yaya, walang tumagal ng higit sa 1 linggo. At ang mga therapist si Dr. Morales, mula sa nanatiling tahimik si Isabela sa 5 sesyon. Si Dr. Chan, isang eksperto sa PITS. Sumigaw si Isabela, hanggang sa maging asul siya sa sandaling pumasok ito. Bawat profesional ay pareho ang isinulat sa kanilang mga ulat. Ang batang ito ay nangangailangan ng panahon o isang milagro. Ngunit si Eleanor Roxas ay hindi na naniniwala sa mga milagro. Tumunog ang kanyang telepono. Ang boses ng manager, maingat, ngunit insyaro. Roxas, aalala na po ang board sa personal ninyong sitwasyon. Ang mga pagdiba ninyo sa meetings ay maaaring makaapekto. Alam ko. Putol ni Eleanor. Ako nang bahala. Ngunit ang totoo, hindi niya alam kung saan magsisimula. 3 flight ang nakansela. 2 mahahalagang kontrata ang tinanggihan. Pumaba ng higit sa 12% ang stock ng kumpanya. At nagsisimula ng magtanong ang mga investor, kaya pa ba ng CEO na ito na patakbuhin ang kanyang kumpanya. Ngunit ang babaeng dating kumukontrol sa mundo ay nawawalan na ng kaisa, isang bagay na hindi niya kayang palitan, ang kanyang anak. Nang gabing iyon, iisa si Eleanor sa kanyang opisina. Sa labas, ang lungsod ay kumikinang na parang tinunaw na ginto na sumasalanin sa malamig na salamin. Sa kanyang mesa, may isang lumang folder, mga litrato ng kasal nila ni Ricardo, mga larawan ni Baby Isabela, mga kuha mula sa kanilang bakasyon sa Palawan noong nakaraang taon. Umalingaw-ngaw ang boses ni Ricardo sa kanyang alaala. Malalim, mainit, banayad, tulad ng isang malayong hinig. Alam mo, Eleanor,
kaya mong maging mas mahusay kaysa kaninuman. Pero ang pinakamahal ko sa'yo ay kung paano mo mahalin si Isabela nang hindi kailangang patunayan. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang nanginginig na ngiti na parang lamat sa perpektong salamin. Dahil na yon, pareho siyang nabibigo sa pagiging isang mahusay na CEO at sa pagiging isang buong ina. Nang ang unang luha sa loob ng 3 buwan ay pumatak sa mesa, kumislap ang mga ilaw ng big sa kanyang mga mata, na parabang ang buong syudad ay umiiyak kasama ni Eleanor Roxas. Anin, si Roca. Ang lumang apartment complex sa Quezon City ay nababalot pa rin sa mamasa, masang lamig ng kadiliman. Tumunog ang alarm clock ng 5 at 7. Pinatay ito ni Joey Reyes at bumangon nang hindi binubuksan ang ilaw. Sanay na siya sa dilim. Ito na lang ang kanyang tapat na kasama sa loob ng maraming taon. 34 taong gulang, ngunit mukha na siyang mas matanda ng 10 taon. May mga hibla ng pilak na buhok sa kanyang sentido. Ang kanyang malalalim na mga mata ay may mga guhit na inukit ng mga gabing walang tulog at mahabang taon ng kalungkutan. Pumasok siya sa kabilang kwarto, isang maliit at bakanting espasyo. Isang kama, isang mesa, at mga litratong nakadikit sa dingding. Mga larawan ng isang batang lalaki. Mapusyaw ang buhok, bungi ang isang ngipin sa harap, mga matang bughaw na kasinglinaw ng langit ng Hunyo. Si Ethan. Tumayo si Joey ng ilang segundo na parabang aatubiling umalis. Tuwing umaga, humihinto siya sa harap ng pinakamalaking litrato, si Ethan. Nakaniti, yakap ang isang stuffed na aso. Good night, anak, bulong niya, kahit napasikat pa lang ang araw. Pagkatapos ay dahan niyang isinara ang pinto, dala ang pamilya na bigat sa kanyang dibdib, isang bigat na hindi kailanman nawala. 6 na taon na ang nakalipas, ang maliit na apartment na yun ay puno ng tawanan. Daddy, tingnan mo. Gumawa ako ng kasilyo, 5. Aong, gulang na si Ethan, nakaupo sa gitna ng sahig, napapalibutan ng makukulay na Lego bricks. Medyo tagilid ang kastilyo, malapit ng matumba, ngunit sa kanyang mga mata, ito ay isang buong kahalan. Lumuhod si Jay. Nakaniti at niyakap ang anak. Ang ganda, tenyo ang anak ko, isang arkitekto. Talaga, Dad. Alaga. Pwede kang maging kahit anong gusto mo. Kung ganun, gagawa ako ng kastilyo para tirahan mo, para sa akin. Bakit? Kasi deserve mo. Ikaw ang pinakamagaling na tatay sa buong mundo. Walang sinabi si Joey. Niyakap na lang niya ng mahigpit ang kanyang anak, pinipigilan ng mga luha. Hindi niya alam na yon, na pala ang huling beses na maririnig niya ang tawang yon. Na yon, sa siksikang bago ng Metro Rail Transit. Tahimik na nakaupo si Joey sa isang sulok, suot ang kanyang nairibrum na uniforme ng utility staff. Ang logo ng Metro Clean Solutions sa kanyang dibdib ay gasgas na. Sa paligid niya, lahat ay nakatutok sa kanilang mga telepono. Walang nagtitinginan. Pinuksan niya ang kanyang gasgas na canvas bag. Isang malamig na baunan, isang mansanas, isang maliit na notebook, at isang supot na tela. Sa loob ng supot na yon, laroon ang buo niyang mundo. Mga laro ang gawa sa kamay, isang ritasong teddy bear, isang kunehong gawa sa South, isang maliit na kotseng gawa sa kahoy. Magaspang, hindi perpekto. Ngunit bawat tahi at bawat ukit ay may dalang init na hindi kayang bilhin ang pera. Dati, si Joey ay isang preschool teacher sa isang maliit na pribadong paaralan sa San Juan. Mahal niya ang trabahong yon.
Mahal niya ang mga bata, kung paano nila tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng malinaw at inosenteng mga mata. Kasal siya kay Sarah, isang nurse sa Philippine Children's Medical Center. Mayroon silang si Ethan, at bagamat simple ang kanilang buhay, ang kanilang munting tahanan ay umaapaw sa tawanan. Tuming gabi kapag night siya si Sarah, kinukwentuhan ni Joy si Ethan bago matulog, hindi mula sa mga libro, kundi mula sa kanyang imahinasyon. Noong unang panahon, may isang kuneho na hindi marunong lumundad. Pinagtatawanan siya ng lahat ng ibang kuneho, pero hindi siya sumuko. Nagpractice siya araw, at isang araw, mas mataas pa siyang lumundag kaysa sa kanilang lahat. Sumandal si Ethan. Dad, bakit hindi sumuko yung kuneho? Kasi may alam siyang sikreto. Anong sikreto? Na ang nagpapahalaga sa atin ay hindi yung kung saan tayo magaling. Ito yung hindi tayo sumusuko sa mga pangarap natin. Tumango si Ethan, kumikinang ang mga mata. Kung ganon, hindi rin ako susuko. Tumawa si Joey, inugulo ang buhok ng anak. Hindi niya alam na yun na ang huling gabi na magkukwento siya kay Ethan. Ang aksidente ay nangyari isang hapon ng taglagas. Mga dahon na nagkalat sa kalsada. Minamaneho ni Sarah si Ethan pauwi mula sa eskwelahan. Isang kakang nawalan ng kontrol. Isang malagim na banggaan sa isang intersection sa EDSA. Nakaligtas si Sarah. May mga sugat na hindi na kailanman gagaling. Si Ethan, hindi. Natanggap ni Joy ang tawag habang nagtuturo. Kumaripas siya palabas ng classroom, tumakbo na parang baliw, papuntang ospital. Ang puso niya ay kumakabog na parang sasabog. Nang lumabas ang doktor, isang tingin lang sa malulungkot na mga mata nito ay nagsabi na ng lahat. Pumagsak si Joy sa sahig, sumisigaw ng walang tunog. Hindi kailanman napatawad ni Sarah ang kanyang sarili. Kasalanan ko. Hindi ako iingat. Pinatay ko ang anak natin. Hindi, Sarah, sabi ni Joey. Hawak ang nanginginig nitong kamay. Aksidente yun. Hindi. Dapat ako na lang ang namatay. Sinubukan nilang magpatuloy, ngunit ang munting bahay ay hindi na isang tahanan. Bawat silid ay isang bangungot. Hindi makapasok si Joey sa kwarto ni Ethan. Hindi makatingin si Sarah sa mga litrato ng pamilya. 6 na buwan, pagkatapos, nagising siya sa isang liham sa mesa sa kusina. Mahal kong Joy, hindi ko na kaya ang sakit na ito. Araw, nakikita ko ang mukha ni Ethan, naririnig ang tawa niya. Tapos realize kong nasa isip ko lang pala. Hindi ako kasing tatag mo. Patawad. Mahal kita. Pero kailangan ko nang umalis. Sarah. Umalis siya ng gabing iyon at hindi na bumalik. Inanap siya ni Joy kahit saan, mga ospital, kamag, anak, kahit mga mental health center. Ngunit si Sarah ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Nawala ang kanyang anak. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. At pagtatapos noon, unti niyang sinimulang mawala ang kanyang sarili. Hindi na siya makabalik sa pagtuturo. Hindi niya kayang tumingin sa mga bata nang hindi nakikita ang mukha ni Ethan sa kanila. Nag-resign siya, ibinenta ang apartment, lumipat sa Quezon City. Sa mga sumunod na taon, ginawa ni Joey ang lahat, waiter, driver, motor, anumang nagbibigay ng panggastos. Hanggang sa makahanap siya ng trabaho sa Metro Client, isang outsourcing na kumpanya para sa mga corporate building.
Nang tanungin ng manager kung bakit niya gusto ang trabaho, simple ang sagot niya. Dahil walang nakapapansin sa utility staff. At ayoko nang mapansin pa. Ngunit may isang bagay na hindi binitiwan ni Joy. Tuwing gabi pagkatapos ng trabaho, nauupo siyang isa sa ilalim ng mahinang dilaw na ilaw, nananahin ang mga maritaso ng lumang tela, uukit ng mga piraso ng kahoy. Gumagawa ng mga laruan, tulad ng dati niyang ginagawa, para kay Ethan. Isang teddy bear mula sa isang lumang sando, isang kuneho mula sa gasgas sa felt, isang kotseng kahoy mula sa mga popsicle stick. Hindi niya alam kung bakit niya pa rin ito ginagawa. Siguro dahil kapag nabubuo ang maliliit na bagay na yon, nararamdaman niyang nandoon pa rin si Ethan, nakangiti, tumatakbo, sumisigaw ng daddy, tulad ng dati. At minsan, sa mga panaginip, naririnig pa rin niya ang boses ng kanyang anak, "Dad, ikaw ang gumagawa ng pinakamagagandang laruan." Sa tuwing nangyayari iyon, napapangiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Dahil ang maliit na alingaw na iyon ng pag-ibig, iyon na lang ang tanging dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Miyerkules ng hapon, kumikinang ang gusali ng Roxas Global Dynamics sa ilalim ng papalubog na araw. 2 buwan nang nagtatrabaho doon si Joey Reyes. Tumarating siya bago mag-anim tuwing umaga, tahimik na map ng sahig, nagtatapon ng basura, aayos sa mga conference room. Walang tumatawag sa kanya sa pangalan. Kilala lang siya bilang yung utility staff sa 3034. Ngunit habang ang lahat ay abala sa mga milyong pisong ulat at mahahalagang kasunduan, napapansin ni Joey ang maliliit na bagay. Napansin niya ang batang babae na laging nakaupong isa sa executive hallway, kung saan ang liwanag ay tumatagos sa mga dingding na salamin, malamig at baog na parang yelo. Nakasuot siya ng malaking hoodie. Maluwag na nakatali ang buhok, yakap-yakap ang isang gastes na manika. Hindi siya tumitingin kaninuman. Hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig, na parabang ang mundo sa labas ay wala nang anumang karapat dapat tingnan. Ngunit ang mga matang iyon, aganan nakilala ni Joy. Iyon ang mga mata ng isang batang nawala ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. Ang parehong tingin na mayroon si Ethan sa mga huling araw niya. Umiling si Joy, pilit na itinataboy ang alaala at bumalik sa kanyang trabaho. Ang araw na yon, Huwebes ng hapon, 3:00. Halos walang tao sa lobby ng ika-30 palapag. Karamihan sa mga empleyado ay nasa cafe o naka-lock sa mga meeting. Si Joey sa sahig ng marmol malapit sa mga elevator nang marinig niya ito. Isang mahinang tunog. Natatabunan ng ugong ng aircon. Hindi isang malakas na iyak, kundi isang pigil na hikbi, nanginginig, puno ng kawalan ng pag-asa. Natigilan siya, nakinig. Ang tunog ay nagmumula sa likod ng huling haligi ng marmol sa dulo ng pasilyo, isang tagong sulok na walang security camera, kung saan madilim ang ilaw. Alinlangan siya. Alam niyang hindi siya dapat makialam. Ang isang utility staff ay hindi kabilang sa mundo sa itaas. Ngunit ang iyak na yon, may hinila ito sa kaibuturan niya. Mga alaala ni Isa na nanginginig sa mga bangungot, bumubulong ng daddy, sa takot. Bago pa niya namalayan, ang kanyang mga paa ay gumagalaw na patungo sa tunog. Sa likod ng haligi, nakaupong nakabuloktot si Isabela Roxas. Ang mga tuhod ay mahigpit na nakadikit sa dibdib, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga braso. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa sakit na lumalamon sa kanya.
Uminto si Joey. Nagpapanatili ng isang magalang na distansya ng 3 hakbang. Wala siyang sinabi. Pagkatapos, dahan siyang lumuho. Tumampi ang kanyang mga tuhod sa malamig na marmol. Ang tunog ay tuyo at hungkag sa katahimikan. Hindi tumingala si Isabela. Ngunit nagbago ang kanyang paghinga. Mas maikli, hindi pantay. Nararamdaman niyang may tao doon. Tanatiling tahimik si Joey. Naupo lang siya roon sa tabi niya. Hindi gumagalaw. 5 segundo. 10. Pagkatapos ay mas matagal pa. Isang banayad na katahimikan ang pumuno sa pagitan nila. Isinantabi niya ang map. Tahimik na dinukot ang isang bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na teddy bear. Tinahi niya ito kagabi gamit ang isang litaso mula sa kanyang lumang sweater. Kupas na kayumang di. Magaspang na mga tahi. Mas malaki ang isang tenga kaysa sa isa. 2 mata, nagawa sa butones, makintab, ngunit malungkot. Inilali ni Joey ang oso sa sahig sa pagitan nilang dalawa. Walang salita, walang kilos. Nakaupo lang siya roon, bahagyang nakasandal, pinapanatili ang ligtas na distansya. Walang pilitan, walang hinihilin. Presensya lang. Tila huminto ang oras. 1 minuto. Pagkatapos ay 2. Dahang itinaas ni Isabela ang kanyang ulo. Namumugto ang kanyang mga mata. Magkadikit ang mga pilik mata dahil sa luha. Tumingin siya sa oso. Pagkatapos ay sa tahimik na lalaking nakaupo sa tapat niya. Hindi. Ngumiti si Joey. Tumango lang siya ng 1 beses. Marahan. Ang kanyang mga mata ay mabait at kalmado na parang hangin. Inabot ng bata, nanginginig, at hinawakan ng oso. Pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Ang tela ay malambot, mainit, at may amoy ng kaligtasan. Amoy ng isang tao. Amoy ng isang bagay na matagal nang nawala, ngunit totoo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 buwan, tumigil sa iyak si Isabela. Hindi dahil may nagsabi sa kanya na tumigil, kundi dahil sa wakas, naramdaman niyang pinahintulutan siya. Pinahintulutang maging mahina, masaktan, nang hindi hinuhusgahan. Nanatili si Joey doon, tahimik. Pinigyan niya siya ng oras na huminga, kumalma, maging siya lang. Pagkatapos ng 5 minuto, tahimik siyang tumayo. Kinuha ang kanyang map at lumakad palayo. Hindi na lumingon pa. Sa itaas, sa 3 palapag. Sa isang opisinang napapalibutan ng salamin. Tinitingnan ni Eleonora Rosas ang security footage. Ang imahe ng isang lalaking asul na uniforme na nakaluhod sa tabi ng kanyang anak, walang sinasabi, inilalagay lang ang isang magaspang na maliit na teddy bear sa sahig ay nagpabara sa kanyang dibdib. Itinaas niya ang parehong kamay sa kanyang bibig, bumuhos ang luha sa kanyang mukha, tumutulo sa keyboard. Nasaksihan niya ang isang milagro. At ang taong gumawa nito ay isang taong walang sinumang abalang pansinin sa nakalipas na 2 buwan. Kinabukasan, mas maagang dumating si Eleonor Roxas sa opisina. Hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit niyang pinanood ang parehong security footage 12 beses. Ang lalaking iyon, ang utility staff sa 30th floor. Ano ang ginawa niya kay Isabela? Hindi siya nagsalita, hindi humawak. Nakaupo lang siya roon, tahimik, simple, matiyaga. At pagkatapos, tumigil sa iyak si Isabela.
Hindi pa rin maintindihan ni Eleanor. Paano nagawa ng isang islanghero, walang pagsasanay, walang kwalifikasyon, ang bagay na hindi nagawa ng siyam na profesional. Kinuha niya ang telepono. Ang boses niya ay apurahan. Kailangan ko ng impormasyon tungkol sa utility, staff, mula sa 30th floor. Lalaki, mga mid, 30 hanggang 40, brown ng buhok. Ang boses ng manager ay pumuputok sa speaker. Si Joy Reyes po, ma'am. Nasa Metropin po siya, isang outsourced contractor. Gusto ko ang file niya. Ngayon din. Isang oras pagkatapos, lumitaw ang file sa kanyang screen. Pangalan, Jos Reyes, 34. Tirahan, Quezon City Education, Bachelor's in Early Childhood Education, University of the Philippines. Titing trabaho, preschool teacher, Dayton Bright Star School, 2022. Gabing 8 tahilan ng alis, hindi tinukoy kasalukuyang trabaho, utility staff, Metro Clean Solutions, Cloud kasalukuyan kumunot, ang noo ni Eleanor. Isang preschool teacher na naging utility staff, may hindi tama. Mabilis siyang nagpadala ng mensahe sa isang pribadong investigador. Kailangan ko ng lahat ng mahahanap niyo tungkol sa lalaking ito. Nang hapong yon, may hindi inaasahang nangyari. Si Isabela Roxas, ang batang hindi lumabas sa kanyang pribadong silid, sa loob ng 3 buwan, ay binuksan ang pinto at lumabas. Walang nagsabi sa kanya, walang nagmakaawa. Hawak lang niya ang kanyang teddy bear at naglakad. Hindi siya sumakay ng elevator. Akot pa rin siya sa mga saradong espasyo. Naglakad siya pababa ng hagdanan, dahan, na para bang baka mabasag ang marupok na mahikang nagbubuklod sa kanya kung masyado siyang mabilis kumilos. Sa lounge, sa ibaba, nagpupuna si Joy ng mga mesa ng kape. Ang kanyang mga kilos ay matatag, matiyaga, na para bang pinupunasan niya ang sariling kalungkutan. Tumayo si Isabela mga 5 metro ang layo, mahigpit na yakap ang oso. May naramdaman si Joy. Lumingon siya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. 3 segundo ng katahimikan. Pagkatapos, lumapit si Isabela. Dahan, pat umupo sa sahig. 3 hakbang ang layo. Walang sinabi si Joy. Nagpatuloy siya sa paglilinis. Pagkatapos ng 5 minuto, isinantabi niya ang basahan at umupo, inilapit ang distansya. Sa 2 hakbang na lang. Mula sa bulsa ng kanyang damit, kumuha siya ng isang tansan. Dahan-dahan niya itong inilagay sa sahig sa pagitan nila, at sa isang mababa at mahinahong boses na parang nagkukwento, nagsimula siya. Noong unang panahon, may isang maliit na tansan. Tinatapon siya ng lahat, kasi akala nila wala siyang halaga. Pero hindi nalungkot ang tansan, kasi may alam siyang sikreto. Nanlaki ang mga mata ni Isabela, nakikinig ng mabuti. Anong sikreto? Bulong niya. Ang boses ay naninginig at magaspang dahil sa hindi paggamit. Nagulat si Joey. Yon, ang unang pagkakataon na narinig niya itong magsalita. Ngumiti siya ng malambot at sinabing, alam ng tansan na ang halaga niya ay hindi tungkol sa kung paano siya tinitingnan ng iba, kundi kung paano niya tinitingnan ng sarili niya. Mas hinigpitan ni Isabela ang yakap sa oso. Malungkot ba yung tansan? Uminto si Joey. Isang simpleng tanong, ngunit tumagos ito sa kanya. Dahan siyang huminga at tumango. Oo, malungkot na malungkot ang tansan. Pero may nakilala siyang kaibigan. At ipinakita ng kaibigang iyon sa kanya
na ang pagiging malungkot ay hindi nangangahulugang mahina ka. Tumingin sa ibaba ang bata. Ang boses ay halos hindi marinig. Malungkot ka rin ba? Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, bagamat may kislat ng sakit sa likod ng kanyang mga mata. Dati, malungkot na malungkot ako. At minsan, hanggang ngayon. Bakit? Dahil nawalan ako ng isang taong napakahalaga. Tuminga siya, bumulong. Nawalan din ako ng daddy. Nanikip ang dibdib ni Joy. Tiningnan niya ang mga mata nito at sinabing mahina, "Alam ko." At labis kong ikinalulungkot. At naupo sila doon sa katahimikan. Wala ng salitang kailangan. Dalawang kaluluwa, isang lalaking nawalan ng anak at isang batang nawalan ng ama, ay magkatabing nagbabahagi ng kanilang sakit sa tahimik na pag-unawa. Hindi sa pamamagitan ng wika, kundi sa pamamagitan ng empatya. Sa ika-30 palapag, pinapanood ni Eleanor Roxas ang security feed, bumubuhos ang luha sa kanyang mukha. Nagsasalita ang kanyang anak sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan. At kinakausap niya ang lalaking binaliwala ng lahat sa gusali bilang hindi nakikita. Hindi alam ni Eleanor kung ano ang mararamdaman, ginhawa, inggit, o pasasalamat. Siguro lahat ng tatlo. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na apartment sa Quezon City, binuksan ni Joy ang pinto ng lumang kwarto. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mga litrato ni Ethan. Umupo siya at nagsalita ng mahina na parabang naririnig pa rin siya ng kanyang anak. Anak, may nakilala akong batang babae kanina. Katulad mo siya. Nasasaktan din siya. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kumikinang ang mga mata. Hindi ko alam kung matutulungan ko siya. Hindi nga kita nailigtas, te. Ngunit nang tumingin ako sa mga mata niya, nakita kita. At naisip ko, siguro ito na ang paraan para makapagsimula ako uli. Hindi para palitan ka, kundi para mabuhay ka sa pamamagitan ng kung ano ang kaya ko pang ibigay. Isinandal ni Joy ang kanyang ulo sa dingding. Sa labas, umalinaw sa gabi ang malayong ugong ng matretis. At sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, naramdaman niyang may dahilan siya para magpatuloy mabuhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang masaksihan ng mga pasilyo ng Roxas Global Dynamics ang isang pambihirang bagay. Araw-araw, eksaktong 3:00 ng hapon, lilitaw ang maliit na si Isabella Roxas sa ground floor lobby, isang lugar na hindi inakala ng sinuman na tutuntungan niya pa. Uupo siya sa tabi ng utility staff mula sa 30th floor, si Joy Reyes. Hindi sila gaanong nag-uusap. Nakikinig lang siya. Kinukuwentuhan siya ni Joy ang mga istorya na gawa sa pinakamaliit at pinaka-ordinaryong mga bagay. Isang kutsarang plastik na naging prinsesa, isang paper cup na naging kastilyo, isang basahan na naging karagatan. Walang mamahaling laruan, walang high-tech na therapy rooms. Imahinasyon lang at isang taong marunong makinig. Unti-unti, napansin ng mga empleyado. Napapadaan sila, sumusulyap, tapos napapangiti. Walang nangahas na umistorbo, akot, na masila, ang anumang marupok, na mahika na nagaganap sa harap nila. Ang taning may lakas ng loob, na lumapit ay si Aling Rosa, ang mabait at bilugang manager ng cafe. 33 taong gulang, may mabait ng ngiti. Mula sa araw na yon, iiwan siya ng isang tasa ng mainit na tsokolate sa mesa, tuwing hapon. Para sa bata, bulong niya kay Joy, nakangiti.
Isang hapon, nagkuwento si Joy tungkol sa isang pagong na hindi marunong lumangoy. Noong unang panahon, simula niya, may isang pagong na hindi marunong lumangoy. Lahat ng ibang pagong marunong, pero siya hindi. Sa tuwing pumupunta siya sa tubig, lumulubog siya. Sumandal si Isabela at nagtanong ng mahina, bakit hindi siya marunong lumangoy? Kasi takot siya, sabi ni Joy. Muntik na siyang malunod dati. Anong ginawa niya? Huminto siya sa pagsusubok na lumangoy. Sagot niya. Sa halip, natuto siyang maglakad sa ilalim ng dagat. Kumunot ang noo ni Isabela. Pero hindi siya makahinga sa ilalim ng tubig. Ngumiti si Joy, malambot, kalmado, at matarag. Totoo yan. Pero nakahanap siya ng paraan. Nagpapahina siya sa mga kuweba kung saan may mga bola ng hangin. Natuto siyang mabuhay kasama ang takot niya sa halip na sumuko. Tahimik siya sandali, tapos bumulong. Masaya ba yung pagong? Hindi palagi, sabi ni Joy ng marahan. Pero nagpatuloy siyang mabuhay. At isang araw, may nakilala siyang isa pang pagong na hindi rin marunong lumangoy. At sabay silang naglakad. Dahan-dahang tumango si Isabela, nanginginig ang mga labi. Ako'y yung pagong na hindi marunong lumangoy. Tumingin sa kanya si Joy, ang mga mata niya'y malambing at malalim. Ako rin. At sa sandaling iyon, dalawang sirang kaluluwa, isang bata, isang lalaki, ang nagtagpo sa malawak na karagatan ng sakit. Biyernes, nagpasya si Eleanor Roxas na kausapin mismo ang lalaki. Lumabas siya ng elevator. Ang mga takong niya ay matalas na tumutunog sa marmol na sahig. Naglilinis si Joy ng dingding na salamin. Ang kanyang refleksyon ay kumikislap dito. Peace Reyes. Lumingon si Joy, nagulat. Nakilala niya agad ito. Si Eleanor Roxas, ang CEO, ang ina ni Isabela. Ma'am. Lumapit si Eleanor. Ang mga mata niya ay matalas, ngunit mas malambot kaysa sa telebisyon. Gaano ka nakatagal nagtatrabaho dito? 2 buwan, ma'am. Kilala mo ba kung sino si Isabela? Opo, sabi niya pagkatapos ng isang sandali. Anak niyo po. At tinulungan mo siya. Ang tono niya ay hindi nagtatanong. Ito ay isang pahayag. Hindi alam ni Joy kung paano sumagot. Nanatili siyang tahimik. Agpatuloy siya, nanginginig bahagya ang boses. Sa loob ng 3 buwan, kumuha ako ng 8 yaya at 9 na terapist. Gumastos ako ng mahigit 11.000 piso. Walang sinuman sa kanila ang nakalapit sa kanya. At ikaw sa isang teddy bear lang. Ginawa mo ang imposible. Ibinaba ni Joy ang kanyang ulo. Masyado niyo po akong pinupuri, ma'am. Ako lang po. Ay. Dati kang guro, putol ni Eleanor. Natigilan si Joy. Tinitigan siya ni Eleanor. Sinuri ko ang records mo. May degree ka sa early childhood education. Nagturo ka ng 5 taon, tapos huminto. Bakit? Mas humigpit ang hawak niya sa hawakan ng map. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Personal po yon, ma'am. May karapatan akong malaman, giit niya. Nakikipag. Ugnayan ka sa anak ko. Wala po akong ginagawang masama. Alam ko, sabi niya ng malumanay. Pero kailangan kong maintindihan
Bakit magiging utility staff ang isang guro? At paano mo natulungan si Isabela kung kailan walang sinuman ang nakagawa? Isang mahabang katahimikan. Pagkatapos, tumingala si Joey. Ang boses niya ay mababa, ngunit matatag. Dahil alam ko po ang nararamdaman niya. Uminto siya. Humina ng malalim. Nawalan na rin po ako ng anak dati. Natigilan si Eleanor. Tila tumigas ang hangin sa pagitan nila. Nawalan ka ng anak? Tumango si Joey. Walang sinabi. Matagal siyang tinitigan ni Eleanor. Sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi mga mata ng isang CEO, kundi ng isang ina na nakatingin sa isang ama na nabuhay sa kanyang pinakamalaking takot. Sorry, bulong niya. Ayos lang po, sabi ni Joey nang mahiya. Matagal na yun. Pero ang sakit hindi talaga nawawala, di ba? Hindi po, sabi niya nang malambot. Nagiging bahagi na lang ito ng kung sino tayo. Tumayo sila roon sa katahimikan, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang dalawang taong parehong nawala ng isang bagay na hindi mapapalitan. Huminga ng malalim si Eleanor at sinabing marahan, maaari mo bang ipagpatuloy ang pagtulong kay Isabela? Hindi bilang isang utility staff, kundi bilang isang kaibigan. Isang taong pinagkakatiwalaan niya. Tumingala si Joey. Nagulat. Pinapakiusapan niyo po akong manatili. Sinabi ni Eleanor, nang may diin, babayaran kita. Kahit anong sahod ang gusto mo, umiling si Joey. Isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Hindi ko po ito ginagawa. Sa pera. Para saan? Kung ganoon. Luminon siya sa kafe, kung saan nakaupo si Isabela, may hawak na tasa ng mainit na tsokolate, isang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Dahil siguro, ito ang gusto ng anak ko na paraan, para magpatuloy akong mabuhay. Ang liwanag ng hapon ay tumagos sa salanin, sinasalami ng imahe ng 3 tao. Bawat isa ay may dalang sariling sugat, ngunit nagsisimula ng isang paglalakbay ng paghilom ng magkakasama. Walang drama, walang palabas. Unawa at kabaitan lang. Ang uri na minsan ay ang tanging totoong milagro. 3 araw pagkatapos, dumating ang ulat ng investigador sa mesa ni Eleanor Roxas. Nakaupo siya sa kanyang opisina. Ang liwanag ng monitor ay nagbibigay diin sa kanyang pagod na mukha. Ang mga papel ay bahagyang nanginginig sa kanyang mga kamay. Post-res, kumpletong file, ikinasal kay Sarah Cruz, London Pipil. Isang anak, si Ethan Reyes, ipinanganak sa parehong taon. Oktubre 2000 malubhang aksidente sa trapiko. May namaneho ni Sarah ang kanilang anak pauwi ng mabangga ang kanilang sasakyan ng isang truck sa intersection ng AIDS at Ortigas Avenue. Nakaligtas si Sarah, bahagyang pinsala sa utak, bali ng mga tadyang. Si Ethan, 5 taong gulang, namatay 3 oras pagkatapos sa ospital. Tinabunan ni Eleanor ang kanyang bibig, nabara ang kanyang hininga. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata habang nagpapatuloy sa pagbasa. Pagkatapos ng aksidente, umiling si Jos Reyes ng indefinite leave, hindi na bumalik sa pagtuturo. Si Sarah Cruz, 2 beses na admit sa psychiatric care para sa minor depression at suicidal intent. Noong Abril 2017, umalis siya ng bahay nang walang iniwang address. Lumipat si Dios sa Quezon City, naninirahang mag-isa. Walang criminal record, walang utang. Sabi ng mga kapitbahay, tahimik na tao.
Nauupo sa parke. Pinapanood ang mga batang naglalaro. Pero hindi lumalapit. Isinara ni Eleanor ang file, bumigat ang kanyang puso. Ngayon, naiintindihan na niya. Si Joey ay hindi lang isang lalaking nagkataong tumulong kay Isabela. Siya ay isang ama na sinusubukang iligtas ang ibang bata dahil hindi niya nailigtas ang sarili niyang anak. Nang hapong yon, ipinatawag ni Eleanor si Joey sa kanyang opisina. Hindi sa main boardroom, kundi sa isang mas maliit at mas mainit na espasyo na ginagamit niya kapag gusto niyang takasan ng malamig na mundo ng mga numero at negosasyon. Pumasok si Joey. Hindi komportable. Muupo ka, sabi ni Eleanor. Itinuturo ang upuan sa tapat niya. Umupo siya, tuwid ang likod. Magkadikit ang mga kamay sa kanyang tuhod. Inilipat ni Eleanor ang folder sa mesa. Alam ko ang tungkol kay Ethan. Natigilan si Joy. Namuti ang mga buko ng kanyang daliri. Nagpatuloy siya, malambot ngunit matatag ang boses. Ikinalulungkot ko. Walang amang nararapat. Dumanas niyan. Walang sinabi si Joy. Nanginginig ang kanyang panga. Uminya si Eleanor. Nababasag ang boses. Nawalan ako ng asawa. 3 buwan na ang nakalipas. Plane crash. Pauwi na siya. Naghihintay kami ni Isabela sa airport. Nabigo ang kanyang mga salita. Tapos tumunog ang telepono. Sabi nila bumagsak ang eroplano, walang nakaligtas. Tumingala si Joey. Ang mga mata ay mainit at taos puso. Labis ko pong ikinalulungkot, sabi niya, nang mahina. Salamat, tumango si Eleanor. Pero gusto kong sabihin, sa'yo ito. Naiintindihan ko ang sakit mo, at sa tingin ko, naiintindihan mo si Isabel. Naging mababa, at maalalahanin ang boses ni Joey. Pakiramdam niya, may parte sa kanya, na namatay at walang makakapuno sa espasyong iyon. Tumango si Eleanor, kumikinang ng mga luha. Oh, pero ginawa mo ang hindi nagawa ng iba. Pinadama mo sa kanya na pwede siyang masaktan, umiyak, makaalala. Dahang huminga si Joey. Iyon lang ang tanging hiling ko na sana ay may nagsabi sa akin. Pagkatapos mamatay ni Ethan, lahat nagsabi, maging matatag ka. Mag-move on ka na. Pero, payo kong mag-move on. Gusto kong magluksa. Gusto ko siyang alalahanin. Dahang pinunasan ni Eleanor ang kanyang mga mata. Gumagawa ka pa rin ng mga laruan para kay Ethan, di ba? Nagulat si Joey. Paano niyo po nalaman? Napansin ko, bawat laro ang ibinibigay mo kay Isabela, gawa sa kamay. Inahin ng may iingat, at pagmamahal. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Joey, hindi may kakaila ang kalungkutan dito. Opo. Gumagawa ako gabi. Para maramdaman kong nandito pa rin siya, sa kung saan. At ngayon, ibinibigay mo sila kay Isabela. Siguro, yun ang gusto ni Ethan. Siguro, ito ang paraan para matulungan pa rin niya ang ibang bata sa pamamagitan ko. Tumayo si Eleanor at lumakad papunta sa bintana. Ang liwanag ng hapon ay malambot na tumama sa kanyang pagod, ngunit banayad na mukha. Tay, may gusto akong hilingin sa'yo. Hindi para sa kumpanya. Para sa anak ko. Tumingala si Joey. Ano po ang gusto niyong gawin ko? Manatili ka. Hindi bilang isang utility staff, bilang kaibigan ni Isabela. Isang taong mapagkakatiwalaan niya. Nag-alinlangan siya.
Tapos nagsalita ng mahina. Pero hindi po ako therapist. Wala akong credentials. Mayroon kang isang bagay na hindi kayang ituro ng anumang degree. Puso at pag-unawa. Anong sasabihin ng mga tao? Wala akong pakialam sa sasabihin nila, sagot ni Eleanor nang may diin. Ang mahalaga sa akin ay ang anak ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 buwan, ngumiti siya. Dahil sa iyo. Matagal na tahimik si Joy. Pagkatapos ay tumango siya. Mananatili ako. Pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Ayokong isipin ni Isabela na pinapalitan ko ang kanyang ama. Kaibigan lang ako. Isang taong nakikinig. Ngumiti si Eleanor ng malambot at tumango. Iyon din mismo ang gusto ko. At tungkol kay Ethan, sana sa atin na lang ito. Pangako po. Tumayo si Joy at inilahad ng kanyang kamay. Inabot ito ni Eleanor. Hindi isang kamayan ng isang CEO at kanyang empleyado, kundi ng 2 taong natututong mabuhay muli pagkatapos ng pagkawala. Ngunit may iba pang nakakaalam. Si Isabela. Mas matalas ang kanyang pakiramdam ay sa kaninuman. Isang hapon, habang nagkukuwento si Joy, bigla siyang nagtanong. Tito Joy, may anak ka po ba? Natigilan si Joy, kumabog ang puso niya. Bakit mo natanong? Kasi magkwento ka. Parang si Daddy. Ganoon. Din po siya. Napakalunok si Joy. Nanginginig ang boses. Lati. Nasaan na po ang anak niyo? Wala na siya rito. Tulad ni Daddy. Oo, tulad ng Daddy mo. Tahimik si Isabela sandali. Tapos inilagay ang kanyang maliit na kamay sa kamay niya. Malungkot po ba kayo? Ngumiti si Joy ng malungkot. Kumikinang ang mga mata. Araw. Ako rin po. Araw, miss ko si Daddy. Ang kanilang mga kamay, isang malaki, isang maliit, ay mahigpit na magkahawak. Wala ng salitang kailangan. Ano po ang pangalan ng anak niyo? Tanong ni Isabela. Ethan. Gusto po ba niya ang mga kwento niyo? Mahal ng mahal niya. Kung ganon, kapag kinukuwento niyo sa akin, nakikinig din siya, di ba? Nanikip ang lalamunan ni Joey. Halos hindi siya makapagsalita. Tumango na lang siya. Niyakap ni Isabela ang kanyang teddy bear at bumulong. Kung ganon, makikinig ako ng mabuti. Para sa akin, at para kay Ethan. At sa sandaling iyon, umiyak si Joy sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon. Umiyak siya sa harap ng isang bata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, nagsisimula na siyang gumaling. Kumalat ang mga chismes sa Rockfast Global Dynamics na parang apoy. Pagsapit ng umaga, narinig na ng lahat ng parehong kuwento, kinuha ng CEO ang isang utility staff para alagaan ang kanyang anak. Hindi nagtagal at nagpatawag ng emergency meeting ang board of directors. Car zero ka floor. Ang hangin sa loob ng conference room ay masikip. Si Victoria si Di Tifolo. Pulid ang nakasuklay ang pilak na buhok. Isang senior board member ay tumayo. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit sinusukat. Eleanor, lagi ka naming nilerespeto, pero ang desisyong ito hindi maintindihan. Si Mr. Reyes ay isang utilitista. Wala siyang psychological certification. Kung may mangyaring masama, haharapin ng kumpanyang ito ang seryosong legal na pananagulan.
Nanatiling kalmado ang tono ni Eleanor. Ang mga mata ay nakatutok kay Victoria. Tinulungan niya ang anak ko. Sumingit si Deledlin, isa pang miyembro. Alam mo ba na nawalan siya ng anak? Maaaring impluwensya iyon sa paikitungo niya kay Isabela. Tumayo si Eleanor. Ang boses ay mababa, ngunit matalas na parang bakal. Alam ko kung ano mismo ang nangyari sa kanya. At iyon mismo ang dahilan kung bakit mas naiintindihan niya ang anak ko kaysa kaninuman. May iba pang nagsimulang magsalita. Ngunit pinutol sila ni Eleanor. Tama na. Desisyon ko ito. Sino mang hindi sumasang-ayon ay malayang umalis sa mesang ito ngayon din. Katahimikan ang bumalot sa silid. Pumuntong, hininga si Victoria, umiiling. Eleanor, kumikilos ka dahil sa emosyon, hindi sa lohika. Tinitigan siya ni Eleanor, malalim, ngunit hindi natitinagang boses. Emosyon. Sa loob ng 3 buwan, hindi nagsalita ang anak ko, hindi ngumiti. Nakatitig lang siya sa kawalan. Lahat ng tinatawag niyong eksperto ay nabigo. Pero isang lalaki, walang titulo, walang degree, ang nagpangiti sa kanya. Kaya huwag mo akong kausapin tungkol sa lohita. Hindi kayang iligtas ng lohika ang anak ko. Wala nang nagsalita. 1 linggo pagkatapos, sumabog ang bagyo. Ang front page ng Philippine Daily Inquirer ay sumigaw ng isang sensational na headline. Bilyonaryang si Eleanor Rosas, kumuha ng ganitor para alagaan ang anak. Iskandalo o desperasyon. Ang artikulo pa'y kumalat na parang galus. Kinumpirma ng mga source sa loob ng Rocas Global Dynamics na kinuha ng CEO na si Eleanor Rosas ang utility staff na si Jos Reyes para samahan ang kanyang anak pagkatapos ng trahedya sa kanyang asawa. Si Reyes, 34, ay walang psychological credentials. Isa siyang dating press school teacher na huminto pagkatapos ng isang trahedya sa pamilya. Ito ba ay isang gawa ng habag o isang emosyonal na pagbagsak ng isang ina? Sa loob ng ilang oras, sumabog ang social media. Ang mga hashtag na Eleanor Rosas at Reyes ay umakyat sa tuktok ng trending list. Sumulat ang mga taga-suporta. Isa lang siyang ina na sinusubukang iligtas ng kanyang anak. Hindi mo kailangan ng degree para maghilom. Kailangan mo ng puso. Pumuwelta ang mga kritiko, iskandalo ito. Pulag siya sa emosyon. Maaaring mapanganib ang lalaking yan. Ano ba talaga ang alam natin tungkol sa kanya? Walang sinabi si Eleanor sa publiko. Ngunit sa loob niya, alam niyang nagsisimula pa lang ang bagyo. 3 araw pagkatapos, nakatanggap ang Philippine National Police ng isang anonymous na reklamo. Si Jos Reyes ay hinala ang kilos sa paligid ng isang bata. Nang hapong iyon, dumating ang 2 pulis sa Rosas Global Headquarters. Nasa ground floor, si Joey kasama si Isabela. Kinukuwentuhan ito tungkol sa isang kumakantang bangkang patel ng isang matatag na boses ang narinig sa likod niya. Isert Jos Reyes. Dahan siyang lumingon at tumango. Opo. Kailangan po namin kayong makausap. Sandali. Nagulat si Isabela. Nanlaki ang mga mata. Sino po sila? Ito Joey. Pahagyang lumuhod si Joey. Pilit na pinapanatiling kalmado ang boses. Ayos lang, anak. May itatanong lang sila. Ngunit takot ang gumuhit sa mukha ng bata. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay, namumuo ang mga luha. Hindi, kukunin ka nila. Tulad ng pagkuha nila kay Daddy.
Natahimik ang cafe. Lubusang lumuhod si Joy. Kapantay na ng mga mata niya ang bata. Ang boses niya ay banayad. Pangako, hindi ako aalis kahit saan, okay? Ngunit lumapit ang mga pulis. Pasensya na, sir. Kailangan niyo pong sumama sa amin para sa questioning. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalingaw-ngaw, malakas, nag-uutos. Anong nangyayari dito? Si Eleanor Roxas. Lumingon ang isang pulis. Sis Roxas, may natanggap po kaming reklamo at kailangan naming i-verify ang ilang impormasyon. Reklamo? Tungkol saan? Pasensya na po, confidential iyon, habang iniimbestigahan. Umarang si Eleanor sa pagitan ni Joy at Isabela. Si Mr. Reyes ay nagtatrabaho para sa akin. Kung gusto ninyong magtanong, tumaan kayo sa legal team ng Roxas Global. Ginagawa lang po namin ang trabaho namin. At ginagawa ko rin ng sa akin. Pinoprotektahan ang empleyado ko. Kung walang court order, wala kayong karapatang kunin siya. Isang tensyonadong katahimikan ang pumuno sa espasyo. Sa wakas, bumulong ang isang pulis. Babalik kami. Lumingon sila at umalis. Mahigpit pa rin nakakapit si Isabela sa kamay ni Joey. Tiningnan siya ni Eleanor. Ang mga mata ay parehong matatag at puno ng pag-unawa. Nang gabing iyon, pinuntahan ni Joey si Eleanor sa kanyang opisina. Hindi na siya kalmado, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Sa tingin ko, dapat na po akong umalis. Tumingala si Eleanor. Hindi, nagdudulot po ako ng gulo sa inyo at kay Isabela. Tinutulungan mo siya. Iyon lang ang mahalaga. Umiling si Joy, nababasag ang boses. Hindi sila titigil, Eleanor. Hahalungkatin nila ang nakaraan ko. Tungkol kay Isan, tungkol kay Sarah. At kapag ginawa nila yon, gagawin nila akong isang halimaw. Lumapit si Eleanor, ang tono ay matatag at determinado. Kung ganoon, lalaban tayo. Ayokong lumaban, sabi ni Joey, namumula ang mga mata. Gusto ko lang maging ligtas si Isabela. Hindi siya magiging ligtas kung aalis ka. Alam mo yan. Walang sinabi si Joey. Ang malambot na dilaw na ilaw ay suminag sa kanilang mga muka. 2 taong nawalan na ng lahat. Nakatayo ngayon sa bingit ng isa na namang laban. At sa tahimik na sandaling iyon, naintindihan niya. Ang pag-alis ay hindi na isang opsyon. Isang Huwebes ng gabi, kung kailan tila na nanahimik na ang lahat, at sa isang igilap, gumuho ang lahat. Nasa opisina pa rin si Eleanor, abala sa mga ulat at schedule ng meeting. 10:00. Nasa orasan. Tumunog ang kanyang telepono. Si Maria, ang pansamantalang yaya. Sis, Rosas Isabela po wala na siya. Natigilan si Eleanor. Uminto ang tibok ng puso niya. Ano nang sabi mo? Nasa kwarto po siya. Pumunta lang ako sa kusina para kumuha ng tubig. Ilang minuto lang po, promise. Pagbalik ko, wala na siya sa kwarto. Wala na siya. Nahulog ang telepono mula sa kamay ni Eleanor at tumama sa mesa. Sa sandaling iyon, hindi siya ang makapangyarihang CEO ng Roxas Global Dynamics. Isa lang siyang ina sa purong takot. Tumawag siya sa security, sa pulis, activate ang emergency alert ng buong gusali.
Ngunit bago gawin ang lahat ng yon, isang numero muna ang tinawagan niya. Muli, nawawala si Isabela. Nasagot ni Joy ang tawag habang nagmamaneho pa uwi. Sa sandaling marinig niya ang mga salitang nawawalang bata, inapakan niya ang preno ng napakalakas. Pumiskit ang mga gulong sa aspalto. Gaano nakatagal? Mga 30 minuto. May dala ba siya? Yung teddy bear lang niya at ang sketchbook niya. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Alam na ni Joy kung nasaan siya. Ang lumang headquarters, ang Roxas Global. Ang gusali sa Ortigas, kung saan dating nagtrabaho si Ricardo Roxas, ang yumaong asawa ni Eleanor. Abandonado na ito sa loob ng 2 taon. Matagal na. May itinanong si Isabela kay Joy. Tito Joy, saan po dating nagtatrabaho si Daddy? Sa lumang building malapit sa park. Gusto ko pong pumunta doon, balang araw. Nandoon po ang mga alaala niya, di ba? Kumiti siya noon, hindi iniisip na ang simpleng alaalang iyon ang magdadala sa kanya dito ngayong gabi. Kumari pa siya sa mga tahimik na kalye hanggang sa lumitaw ang silueta ng lumang tour. Ang kinakalawang nakaratula nito ay bahagya pa ring nababasa sa ilalim ng maputlang ilaw ng post, Roxas Global Headquarters. Lakang pangunahing pasukan. Ngunit may alam si Joy na ibang daan. Ang pintuan sa gilid, ang dating ginagamit ng mga janitor. Pumasok siya gamit ang isang lumang susi. Madilin sa loob ng gusali. Isabela, nasaan ka? Walang sagot. Tanging ang alinawngaw ng sarili niyang boses na tumatalbog sa malamig na marmol. Umakyat siya. Ikatlong palapag. Ika-4. At sa ika-5, sa dating opisina ni Ricardo, nakita niya ito, isang mahinang liwanag sa ilalim ng pinto. Itinulak ni Joy ang pinto. Sa sulok ng sihid, nakaupong nakabaluktot si Isabela. Niyakap ang kanyang teddy bear sa ilalim ng sinag ng isang maliit na slaslat. Pasa ng luha ang kanyang mga pisngi. Isabela, tumingala siya. Nanginginig ang boses. Tito Joy, tumakbo siya palapit. Lumuhod at niyakap ito. Tinako mo ako. Bakit ka tumakas? Sa gitna ng mga hitbi, bumulong siya. Gusto ko lang pong hanapin si Daddy. Tito, pumunta ka rito para hanapin siya. Tumango si Isabela. Kumikinang ang mga mata. Dito po siya nagtatrabaho. Akala ko, kapag pumunta ako rito, mararamdaman kong mas malapit siya. Mas inigpitan ni Joy ang yakap. Pero alam mong wala na siya rito. Alam ko po. Pero miss na miss ko na siya. Gusto kong marinig ulit ang boses niya. Gusto kong yakapin niya ako. Nabali ang kanyang boses sa tahimik na mga hikbi. Ayokong makalimutan siya. Tito Joy. Itinaas ni Joy ang baba nito. Sinalubong ang mga mata, ang parehong mga matang hawig sa kay Eleanor, at marahil kay Ricardo rin. Hindi mo siya makakalimutan. Nasa sayo siya. Araw-araw. Pero, paano kung isang araw, makalimutan ko ang itsura niya? Ngumiti si Joy, nang bahagya, ang boses ay kasinlambod ng isang oyay. Kung ganon, tumingin ka sa salamin. Nasayo ang mga mata niya, ang ngiti niya, at ang puso niya. Sa tuwing makikita mo ang sarili mo, nandiyan lang siya, nakatingin pabalik sa'yo. Umagulgul si Isabela, niyakap siya ng mahigpit. Pero gusto ko siyang nandito, gusto kong kuwentuhan niya ulit ako. Niyakap siya ni Joy, marahang inuugoy.
Alam ko. Gusto ko ring nandito ang anak ko. Araw. Araw. At doon, sa madilim na pasilyo ng isang nakalimutang gusali, dalawang kaluluwa, parehong sinira ng pagkawala, ang nakahanap ng aliw sa isa't isa. Umalingaw-ngaw ang tunog ng mga takong sa pasilyo, sinundan ng sinad ng mga flashlight. Lumitaw si Eleanor sa pintuan, kasama ang mga security at pulis. Sa sandaling makita niya si Isabela sa mga bisig ni Joy, itinaas niya ang isang naninginig na kamay. Hinto, sabi niya ng mahina. Natigilan ang lahat. Isabela, lumingon ng bata. Basa pa rin ang mga mata. Mamay kumaripas si Eleanor. Lumuhod at niyakap ito ng mahigpit. Tinako mo ako, anak. Saan ka nagpunta? Sorry ko, Mami. Gusto ko lang hanapin si Daddy. Pumuhos ang luha sa pisngi ni Eleanor. Alam ko, anak. Alam ko. Hinahanap ko rin siya araw-araw. Tumingala si Isabela, pagkatapos ay lumingon kay Joy. Pero wala na si Daddy. Si Mamay na lang at si Tito Joy ang meron ako. Sa isang mahabang segundo, tiningnan ni Eleanor si Joy, ang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagod, at isang bagay na mas malalim pa. Salamat sa paghahanap sa kanya. Umiling si Joy. Nanginginig ang boses. Hindi ko po siya nahanap, ma'am. Siya po ang nakahanap sa akin. Mula pa sa simula. At doon, sa luma at maalikabok na opisina, sa gitna ng mga guho ng isang interyo at mga multo ng alaala, 3 tao ang nagsama-sama sa wakas. Isang ina, isang ama, at isang anak. Hindi pinagbuklod ng dugo, kundi ng uri ng sakit na kapag pinagsaluhan ay nagiging pag-ibig. Pagkatapos ng gabing nawala, si Isabela, alam ni Eleanor Roxas na hindi na siya pwedeng manahimik. Nagpatawag siya ng isang press conference. At ng umagang yon, sa harap ng isang silid na puno ng daang reporter, at kumiislap na kamera, umarap ang CEO ng Roxas Global Dynamics sa podyum. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, ngunit determinado. Ako si Eleanor Roxas, at ngayon, gusto kong pag-usapan ng aking anak, na tahimik ang buong silid. 3 buwan na ang nakalipas, nawalan ako ng asawa, at ang anak ko ay nawalan ng ama. Ang ganoong uri ng sakit ay hindi mailalarawan sa salita. Sinubukan ko ang lahat para tulungan si Isabela. Kumuha ako ng pinakamagagaling na espesyalista, gumastos ng daang libong piso. Walang gumana. Hanggang sa makilala ko si Josh Reyes. Uminto siya. Hinayaang manatili ang katahimikan. Ang tingin ay nakatutok sa mga kamera sa harap niya. Hindi siya doktor. Hindi siya therapist. Isa lang siyang tao na nakaramdam ng parehong sakit na nararamdaman ang anak ko. At may mga bagay na hindi kayang ituro ang anumang silid, aralan. Isang reporter ang nagtaas ng kamay. Please, Rosas, hindi po ba kayo aalala sa kaligtasan ng inyong anak? Uminya ng malalim si Eleanor. Hindi natitinag ang boses. Mas ligtas ang anak ko ngayon kaysa dati. Hindi dahil may sertipiko siya, kundi dahil may puso siya. At kung ang mundong ito ay patuloy na mas pinahahalagahan ng mga credential kaysa sa habag, baka tayo ang nangangailangan ng paghihilom. Nanatiling tahimik ang silid. Ang tanging tunog na natiya ay ang walang tigil na pag-click ng mga kamera. Kinukuhanan ang imahe ng isang inang hindi takot ipakita ang kanyang kahinaan
at ang kanyang lakas. Isang linggo, pagkatapos, inanunsyo ni Eleanor ang isang bagong inisyatibo, ang Sinag ni Ethan. Isang libreng programa para sa mga batang nakikipagbuno sa kalungkutan, trauma, o pagkawala. Walang degree na kailangan. Tanging isang pusong handang makinig. Hiniling niya kay Joy Reyes na pamunuan ito. Tumanggi siya noong una. Hindi po ako leader. Ikaw lang ang makakagawa nito, sagot ni Eleanor. Naiintindihan mo ang mga batang ito. Alam mo kung paano sila ipadama na nakikita at naririnig sila. Hindi pa po ako nagpatakbo ng programa dati. Ngumiti si Eleanor ng malambot. Kung ganon, sabay tayong matututo. Pumayag din si Joey sa isang kondisyon. Kailangang tawagin itong Sinag ni Ethan para maging bahagi pa rin ang anak ko sa sarili niyang paraan. Tumango si Eleanor. Ayon ako. Isang buwan pagkatapos, binuksan ang Sinag ni Ethan sa ground floor ng bagong headquarters ng Roctas Global. Walang mga glass conference room, walang marangyang palamuti. Isang mainit at komportableng espasyo lang, makakapal na alpombra, gininto ang ilaw, mga estanting puno ng mga laro ang gawa sa kamay. Sa pangunahing dingding, nakasabit ang isang litrato ni Ethan. Malapad ang ngiti, bungi ang isang ngipin sarap. Sa ilalim nito, isang linya ng mga salita. Minsan, ang pinakamaliwanag na ilaw ay nagmumula sa pinakamaliliit na puso. Sa unang linggo, 3 bata lang ang dumating. Isang 6 na taong gulang na lalaki na nawalan ng ina sa cancer. Isang 8 taong gulang na babae na nasa gitna ng 2 tahanan pagkatapos ang diborsyo ng mga magulang. Isang 9 na taong gulang na lalaki na araw na bully sa eskwelahan. Umupo si Joy kasama nila. Hindi siya nagturo, hindi nangaral. Nakinig lang siya. Pagkatapos ay nagkuwento siya, hindi mula sa libro, kundi mula sa puso. Noong unang panahon, may isang maliit na bituin. Hindi siya kasing liwanag ng iba, kaya inakala niyang wala siyang silbi. Pero isang gabi, isang batang naligaw sa gubat, at ang mahinang ilaw ng bituin ay sapat na para gabayan ng bata pauwi. Mula sa gabing iyon, naintindihan ng bituin na ang halaga natin ay hindi sinusukat sa kung gaano tayo kaliwanag, kundi kung para kanino tayo sumisinag. Nakikinig ang mga bata, nalalaki ang mga mata, tahimik, na para bang naglaho ang mundo sa labas. At sa sulok ng silid, nakaupo si Isabela sa tabi ng isang bagong batang babae. Hawak ang kamay nito. Okay lang, bulong ni Isabela. Tutulungan ka ni Tito Joy. Tinulungan niya rin ako. Nang gabing iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bata, naiwan sina Joy at Eleanor sa tahimik na silid. Kumikinang ang lungsod sa labas ng salanin, malayo, payapa. Tumingala si Eleanor sa litrato ni Ethan at nagtanong ng mahina, "Pinagsisisihan mo ba?" "Ang alin po?" "Ang pananatili. Ang pagbubukas, muli." Tahimik si Joy, sandali, ang mga mata ay nasa litrato pa rin. "Hindi po. Noong una, akala ko hindi ko deserve maging masaya ulit. Pero may itinuro sa akin si Isabela na ang magmahal muli ay hindi nangangahulog ang paglimot." Dahang tumango si Eleanor, ngumingiti sa gitna ng mga luha. "Natutunan ko rin yan mula sa'yo." Bahagyang tumawa si Joy. "Wala po akong ginawa." "Meron," bulong ni Eleanor. "Ipinakita mo sa akin na ang lakas ay hindi tungkol sa hindi pagbagsak. Ito ay tungkol sa pagbangon muli at pagtulong sa iba
na tumayo kasama mo. Naupo sila roon ng matagal. Walang salita. Hindi na kailangan. Ang katahimikan mismo ay kapayapaan, ang uri na pareho nilang hinahanap sa matagal na panahon. Sabado ng gabi, dumaan si Joey sa bahay ni na Eleanor at Isabela. Hindi na isang high penthouse, kundi isang maliit at mas mainit na apartment sa Rockwell. Gusto kong magsimula ulit, sabi ni Eleanor dati. Pinuksan ni Isabela ang pinto. Nagliliwanag ang muka. Tito Joey, nandito ka na. Hinila niya siya papasok, papunta sa kusina. Ang mesa ay maayos na nakahanda. Walang marangyang pagkain, Filipino spaghetti lang, salad, at toasted bread. Ako ang nagluto niyan. Buong pagmamalaki niyang sabi. Talaga? Ang bango? Tawa ni Joey. Tumulong lang ng kaunti si Mommy. Ako na ang gumawa ng iba. Pinanood sila ni Eleanor. Isang kakaibang init ang namumuo sa loob niya. Ang uri na akala niya ay nawala na magpakailanman sa araw na namatay si Ricardo. Habang naghahapunan, masayang nagkuwento si Isabela tungkol sa sinag ni Ethan. May bagong batang lalaki kanina. Sobrang lungkot niya. Pero nung nagkuwento si Tito Joey, ngumiti siya. Tumingin siya sa ina, tapos kay Joey. Ang boses ni Eleanor ay lumambot. Salamat. Para saan po? Sa pagbabalik sa anak ko sa akin. Umiling si Joey ng marahan. Hindi po, maang. Hindi naman siya nawala. Tinulungan ko lang kayong makita siya ulit. Pagkatapos ng hapunan, hinila ni Isabela si Joey sa kanyang kwarto. Itinuro niya ang isang malaking gomen na nakadikit sa dingding. Makulay, magaspang, ngunit puno ng puso. 4 na tao ang magkakasama. Isang matangkad na lalaki si Ricardo, isang babae si Eleanor, isang batang babae si Isabela, at isa pang lalaki si Joey. Sa tabi ni Joey, may isang maliit na batang lalaki na hawak ang kanyang kamay. Si Ethan yan, sabi ni Isabela na may mahiyain na ngiti. Tinrumin ko siya dito para hindi siya malungkot. Natigilan si Joey, hindi makapagsalita. Lumuhod siya at niyakap ito ng mahigpit. Bumubuhos ang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa kalungkutan, dahil sa pasasalamat. Salamat, Isabela. Maraming salamat. Sa maliit at may malambot na ilaw na silid na yon, kung saan tahimik na nagtagpo ang nakaraan at kasalukuyan. Hindi lang nila natagpuan muli ang isa't isa. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili. Dahil minsan, ang paghilom ay hindi nagsisimula sa paglimot. Nagsisimula ito kapag naglakas, loob kang magmahal muli. 1 taon pagtatapos, ang sinag ni Ethan ay hindi na lang isang maliit na silid sa labi. Lumago na ito sa 10 sentro sa buong lungsod na umaabot sa higit 200 na bata at 12 ng voluntaryo. Hindi mga profesional na may magagarang titulo, kundi mga taong nakaranas ng sakit at piniling manatili para tulungan ang iba na makahanap ng daan palabas sa dilim. At sa kanila, si Joey Reyes ay hindi na ang lalaking hindi nakikita. Naging mentor siya, isang gabay, isang tahimik na ilaw. At higit sa lahat, isang ama. Hindi sa dugo, kundi sa puso. Sa selebrasyon ng anibersaryo, inanyayahan si Joey na magsalita. Tumayo siya sa harap ng daan, mga bata, magulang, voluntaryo, kahit ang mga mamamahayan na dating nagduda sa kanya. Pahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay.
Hindi po ako magaling magsalita. Simula niya ng mahina. Isa lang po akong ama na dating nawalan ng anak, na tahimik ang bulwagan. Maririnig mo ang hininga ng mga tao. 6 na taon na ang nakalipas, nawala sa akin si Ethan, ang aking anak. 5 taong gulang. Sa isang car accident. Noong panahong iyon, akala ko, iyon na ang katapusan. Katapusan ng pagiging ama. Katapusan ng bawat uri ng pag-ibig na alam ko. Ang kanyang mga mata ay napunta sa unang hilera, kung saan nakaupo si Isabela sa tabi ni Eleanor, hawak ang kamay ng ina. Nakangiting nakatingala sa kanya. Pero may isang batang babae na nagpakita sa akin na ang pag-ibig ay hindi talaga nagtatapos. Nagbabago lang ito ng anyo. Wala na si Ethan dito, pero nabubuhay siya sa bawat kwentong sinasabi ko, sa bawat batang tinutulungan ko, sa bawat ngiting nakikita ko. Nabali ang kanyang boses. At kaya ang sinag ni Ethan ay hindi lang para sa mga batang nasasaktan. Para rin ito sa mga matatanda. Sa mga nakalimot na pwede pa rin tayong magmahal, kahit na nasira na ang ating mga puso. Nang yumuko siya, tumayo ang buong silid. Lumagundong ang palakpakan. Umalingaw sa bulwagan. At tumakbo si Isabela sa entablado. Niyakap siya ng mahigpit. Mahal kita, Tito Joy. Niyakap niya ito. Kumikinang ang mga luha. Mahal din kita, Isabela. Pagkatapos ng seremonya, magkasamang tumayo sina Eleanor at Joey sa rooftop terrace. Tanaw ang kumikinang na skyline ng mulik. Isang malambot na hangin ang nagdala ng bahagyang amoy ng ulan. Nagsalita si Eleanor ng mahina. Makapaniwala ka ba? 1 taon na ang nakalipas, isa akong desperadong ina. At ikaw ang lalaking hindi nakikita. Ngumiti si Joey. At ngayon, lumingon siya sa kanya, banayad ang mga mata. Ngayon, isang pamilya na tayo. Kumislap ang mga mata ni Joey. Hindi sigurado kung tama ang narinig. Isang pamilya? Tumango si Eleanor, mainit ang boses. Tinitingnan ka ni Isabela, di lang pangalawang ama niya. At ako tinitingnan kita bilang isang kaibigan, isang kapatid, isang piraso ng aming buhay na hindi ko alam na kailangan pala namin. Tumingin si Joey sa kanyang mga kamay, isang maliit na ngiti ang nabuo. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pangalawang pagkakataon. Pero ang batang iyon si Isabela, siya ang nagligtas sa akin. At iniligtas mo siya, sabi ni Eleanor, nang malambot. Hinahawakan ang kanyang kamay. Tumayo sila roon sa katahimikan. Pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikinang sa ibaba. 2 taong dating nawalan ng lahat. Sa wakas, ay nakahanap ng kapayapaan. Nagtanong si Eleanor. Soy, naiisip mo ba ang hinaharap? Bakit po niyo natanong? Dahil gusto kong manatili ka. Hindi lang sa programa, kundi sa amin. Kasama si Isabela. Kasama ako. Lumingon si Joy. Nagulat. Ang ibig niyo pong sabihin. Mumiti siya bago pa niya matapos. Hindi ako nagsasalita ng romansa, Joy. Pamilya ang sinasabi ko. Ang uri na binuo mula sa mga kaluluwang dating nasira na pinipili pa ring magmahal. Hindi perpekto, pero totoo. Matagal siyang tiningnan ni Joey. Pagkatapos ay dahang tumango. Gusto ko rin yan. Natatakot lang ako. Takot sa ano? Na mawalan ulit. Pinisi ni Eleanor ang kanyang kamay. Kung ganon, sabay tayong matatakot. At sabay nagagaling. Sa unang pagkakataon,
Sa loob ng 6 na taon, hindi na naramdaman ni Joey na hungkag ang kanyang puso. Linggo ng umaga. Ayala, Triangle Gardens. Nasa swing si Isabela. Marahang tinutulak ni Eleanor. Nakaupo si Joey sa isang bangko sa malapit, nakangiti habang pinapanood sila. Sa tabi niya, may isang photo album. Mga litrato ni Ethan na nakangiti, bungi. Mga litrato ni Isabela, nililipad ng hangin ng buhok. At isang litrato nilang tatlo. Sina Eleanor, Isabela, at Joy. Hindi isang tradisyonal na pamilya, kundi isang binuo mula sa pag-ibig. Hindi pagpapalit, kundi pagpapatul. Tito Joey, ikaw naman po ang mag-crush sa akin. Sigaw ni Isabela. Tumawa siya, tumatayo. Sige na nga, prinsesa. Ikaw naman. Pumuno ang tawanan sa umaga. Pinanood sila ni Eleanor. Tahimik na bumabagsak ang mga luha. Hindi ng kalungkutan, kundi ng saya. Minsan, ang mga milagro ay hindi nagmumula sa mga eksperto. Nagmumula sila sa mga ordinaryong tao. Mga taong naiintindihan ang sakit dahil naranasan nila ito. Si Joey Reyes ay hindi isang bayani. Isa lang siyang ama na nawalan ng anak. Ngunit sa pamamagitan ng pagkawala na yon, nakahanap siya ng isa pang anak. Hindi para palitan si Ethan, kundi para parangalan siya. At si Isabela, ang batang hindi malapitan ng sinuman, ngayon ay tumatakbo, tumatawa, at nabubuhay. Dahil may isang taong nakakita sa kanya, umupo sa tabi niya, at hindi sinubukang ayusin siya. Nalatili lang siya, tahimik, matiyagla, mapagmahal. Iyon ang tunay na milagro. Hindi ang ganap na pagaling, kundi ang pagkatutong mabuhay kasama ang sugat ng magkakasama. Ngayon, ang sinag ni Ethan ay mayroon ng operasyon sa higit 30 lungsod, pumutulong sa mahigit 40 at pami. Kung ikaw o isang taong kilala mo ay dumaraan sa pagkawala, tandaan, hindi ka nag-iisa. At ang ilaw ay nandyan pa rin. Lumubog ang araw sa parke. Umalingaw ang tawa ni Isabela habang tumataas ang duyan. Habang sina Joey at Eleanor ay magkatabing nakaupo. Tahimik, payapa, hindi na nangangailangan ng mga salita. Nagtatapos ang komento, ngunit nagpapatuloy ang paghilom. Dahil sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong isang sinag ni Ethan, isang maliit na kislap na maaaring maligaw. Ngunit may kapangyarihan pa ring gabayan ng isang tao pauwi. Kung naantig ng kwentong ito ang iyong puso, iwan ng komento sa ibaba. Anong sandali ang nagpatibok ng puso mo? Pinabasa ko ang bawat komento, parang mga sulat mula sa mga estranghero na sa paano man ay parang malapit. At kung gusto mong patuloy na lumakad kasama ang mga kwento ng pagkawala, katapangan, at paghilom, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. On mo ang notifications dahil baka ang susunod na kwento ay sa'yo na.